Amen. Magandang gabi mga kapatid. Sino po masaya? Amen. Hallelujah. Tayo po'y magpapasimula na magpuri sa ating Panginoon. Minsan pa ating pong sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Sambalanasya lahanda. We give you praise. We give you glory. Salamat Panginoon sa piniliyo na kami tinapong Diyos upang ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Palakpak po natin mga kamay. Tayo mawit masiglawitin. We have a vision.
natin ating mga kamay. Simpulan ng pagtanggap sa kanyang presensya. Damin natin ang mensahe ng awiting ito. How great is our God. The splendor of the King, glory, majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will say how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. We sing name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great for the last time. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. So patuloy natin ang pagkakas sa gabi ito. Hallelujah. Sa iyo ang kasalanan. Yes, Lord, worship the Lord. Amen. Dudulog tayo sa panalangin na ating itaas ang ating mga tagapanguna. Buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell at ang ating national leader, Pastor Alberto, Sister Susan Di Cepeda. Ang mga missionaries at ganun din mga kapatid, ang mga regional leaders sa kanilang mga conferences, crusades, pioneer rally, sila'y tulungan ng ating Panginoon, especially ang Taipei, Taiwan,
taas natin ngayong gabi. Ang kanilang pastor ay naririto, mga kapatid. At dadalo ng konferensya at patuloy nating panalangin ang gawain doon na ipinagkatiwala kay Brother Gerald, gano'n din kay Sister Ana. At sa mga kapatiran, taas natin sa panalangin at ang Diyos patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanilang buhay. At humihingi sila, mga kapatid, ng tulong na may makasama roon. Kaya pag-pray po natin ang Sinkyu, ang New Taipei, ganoon din yung Kelu, sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Kagabi ay may mga kinausap na ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang ating Las Piñas Church, sama natin sa prayer ang ating mga obligasyon at responsibilidad, ang pagliligtas ng Panginoon ng mga kaluluwa, at patuloy tayong gamitin ng ating Panginoon. Ako at ang aking pamilya, sama niyo sa prayer. Maging si Pastor Jet, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Caba. Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalindo, Pastor Nab, Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Ruiz. At sa mga kapatiran may business, ang Hartens Family, Sister Merlita Esteban, Sister Imelda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At prayer request para kay Brother Gian, Sister Seni Arsadon na magkaroon sila ng anak. At kay Sir Alvin Oronia, patuloy natin ipanalangin, pagpalain ng Diyos ang kanyang kumpanya at bigyan siya ng Diyos ng karunungan at kaalaman. Sa mga kapatid natin na may karamdaman, panalangin natin si Getolio Celis Sr. for recovery, Leo Hilot for recovery, Merly Canonisado for recovery, at Sister Linda Caba sa kanyang breast cancer. Patuloy natin ipanalangin ang favor ng Panginoon sumakanya. At kay Brother RJ Navarez, panalangin natin, mga kapatid, yung kanyang gallstone ay pagalingin ng ating Panginoon. Sa mga kapatiran abroad, kay Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Rapsing, Jing Macaraig, Maribel Garcia, Roxanne Esteban, at Sister Jacqueline, dumating na. Praise God. So, panalangin natin, mga kapatiran, mga nasa ibang bansa yan, at yung mga nag-a-apply, mga kapatid, ng trabaho, magtitake ng board exam, panalangin natin na ang favor ng Panginoon ay sumaatin. At sama natin sa panalangin ng ating bansa, ang Diyos ay magpala at makialam siya sa nangyayari sa ating pong panahon ngayon. Ang ating konferensya magsisimula, mga kapatid, ng Lunes hanggang Biyernes. May mga delegates na, may mga missionary na unang pumunta rito. At sila ay may mga revival engagement, kaya ipanalangin natin ng Diyos ay magpala at yung iba mga tagapagsalita, delegado, panalangin natin ang biyaya ng Panginoon ay sumakanila. At ang ating pong revival, mga kapatid, ngayong gabi, at magtatapos ito bukas sa Imus, linggo ng umaga, linggo ng gabi. Kaya isang pribileyo na tayo po ay dinalaw ng ating pong missionary from Taipei, Taiwan, kasama ang kanyang pamilya. Ngayong gabi, meron kang personal na kahilingan, maaaring nandirito ka, mga kapatid, sumampalataya ka sa Diyos, ang mga may sakit, mamaya pagtapos ng pangangaral ay mananalangin siya, narinig naman natin yung kanyang patotoo. At hingi rin tayo ng panalangin, mga kapatid, miracle money, at ganun din sa mga gustong mag-asawa na. Gustong mag-asawa na. Lalo nung wala nang nagsalita. Nahihingi yan sa Diyos. No? Kaya ipanalangin natin sa Panginoon. So kung wala yung tadyang mo rito, baka nasa ibang churches. No? Magpaalam lang kayo sa inyong pastor. Huwag kayong kikiligin. No? Pag-engage na kayo, dapat tahimik lang. No? Para masaya. Yan ang pinag-aralan ko sa buhay, yung gumawa ka ng may katahimikan. No? Kaya
sasamahan tayo ng Panginoon sa bagay na yan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, umasang tayo sa pagkilos ng ating Panginoon habang lumalapit ang ating Pastor Muñoz Neva Ecija, Pastor Joel Hispano. Palakpakan natin, taas natin ang ating kahilingan sa ating Panginoon. Samarala Sharahan ng Lord God. Hallelujah! Makapangyariang Diyos. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang gumawa ng himala. Iyong katagpuin, Panginoon, ang aming pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, una sa lahat, Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon Lord, sa ginawa mo, Panginoon, kung paano ka nangusap, Panginoon Lord, sa unang gabi, Panginoon Lord, ng revival na ito, Panginoon. Patuloy kaming dumadalangin, Panginoon Lord, na sa gabing ito, Panginoon, mangungusap ka ulit, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon Lord. Umaasam kami, Panginoon Lord, ng mga dakilang pagpapala, Panginoon Lord, ang pabor mo, Panginoon, at patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon Lord, ang lahat ng mga nabanggit, Panginoon Lord, ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon Lord, na nasa ibayong dagat, Panginoon, mga mahal namin sa buhay, Panginoon Lord, na may mga karamdaman, Panginoon, ang mga mahal namin, Panginoon Lord, na nangangailangan ng trabaho, Panginoon, at patuloy kami, Panginoon Lord, na aasam, Panginoon Lord, na sa gabing ito, Panginoon, may gagawin ka pa, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon Lord, at inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Welcome natin ang ating mga kapatid. Pagpalain po natin. Jesus, you've done so much for me. Jesus, you've done so much for me. I cannot tell it all. I cannot tell it all. Jesus, you've done so much for me. I cannot tell it all. Jesus, you're working in my life. I cannot tell it all. I cannot tell it all. Jesus, you're working in my life. I cannot tell it all. Amen. Ating schedule of worship dito sa Las Piñas, ang aming Sunday School ay 9 a.m. nagpapasimula. At Wednesday evening service ay 6:30 p.m. At Sunday morning service ay 10 a.m. Sunday evening service ay 6:30 p.m. At Monday and Saturday ang ating pong panalangin. Mga kapatid, maaga lang bukas kasi simula kagabi at magtatapos to bukas ng gabi ay piyesta nila dito sa Las Piñas. Kaya yung kalsada ay sarado, no? So maging maaga lang, mga kapatid, unahan natin. At sa mga taga Las Piñas, piyesta nila yon, hindi piyesta natin. No? Ang piyesta natin ay sa May 9. Si Pastor Rocky at si Pastor Alan ay magpapakain. Kaya imbitado kayo, mga kapatid. Hallelujah. So, yun po yung ating pabalita at ilang paalala. May 4 and 8 ang ating International Bible Conference, mga kapatid. So, diretso na lang tayo doon sa Lunes, lalo na sa mga delegates. At May 9, Dungkayan at Malinaw Wedding, no? Kaya yung preparation natin ngayon, kasi conference na sa Monday, kaya nakaprogram yan. No? Nakaprogram yan. Kaya pagkatapos ng proposal, lalatag na natin yan. Kasi yan yung nasa script gawa ni Direktora Tricia. Yan ang director natin, no? Kaya kasi kung lalagyan daw kagad dito, baka magtanong kayo, no? Kaya inuutay-utay namin kayo, no? Huwag nyo na pahirapan sarili nyo kasi malalaman nyo rin naman. Yun yung kailangan.
Okay, sinong masaya? At mga kapatid, so yun yung ating pong pabalita. At May 29 and 31, ito yung ating pong BBS, Vacation Bible School, sa pangunguna ni Teacher Trician, ganon din ni Teacher Sharon. Mga kapatid, so walang pahinga sa gawain ng ating Panginoon. Kaya tuloy-tuloy po ito, samantalahin natin ang panahon. At wala na po ako nakalimutan, mga kapatid, sa ating Panginoon. At makakapakinig tayo ng mga report buhat sa mga pastor sa ginawa ng ating Panginoon. Ang 13 Martires, katatapos lang ng kanilang church anniversary. So pakinggan po natin ang kanilang patotoo at susundan ni Pastor Renato Suruiz ng Langgam, San Pedro, Laguna. Sa report ninyo, pakilala ninyo mga kapatid yung asawa ninyo. Kasi hindi lang kayo nagbiministeryo, no? Pakilala ninyo. At asawa ha? Ang ipapakilala ninyo ha, mga kapatid, mga pastor na tayo. Pag nasa pulpito, wag ninyong gawing biro. No? Ito yung kailangan. Okay. At dalawa lang yan. Purihin ang Panginoon. Sige. At sige, dagdag na natin ang Dasmariñas. Hallelujah. Okay, sige, samantalahin natin to dahil ito ay Jubilee Night naman. So, pangunahan tayo ng pastor natin sa 13 Martires, Cavite. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Parang gabi po sa lahat. Ako po si Pastor Mark Bedota, kasama ko ang aking may bahay, si Sister Ruby. Amen. Kami po ay nag-take over ng Dresden Church. Pinamulan po ni Pastor Richard at Sister Ruth Cava. At nagulat pa sila. Nabigla kasi ako. Amen. November po kami ay nag-take over and then napakaganda po ng ginawa ng Diyos sapagkat patuloy pong maraming binabangon sa lugar na po ng Hogo Perez. And then yung last week nga po, last Sunday ay 2 Sundays na po, dumatalo na rin po yung taga Hogo Perez na ang nanay niya po ay nakakilala sa Taiwan kay Pastor Al po. Kaya praise God kasi dumatalo na rin po yung kanyang mga anak at pamangkin. At sa ngayon ay sinusundo po muna namin sila para masanay din namin na kasama namin sila from Sunday school, morning, sa gawain. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil bilang pioneering, medyo nangangapa. Tulad ko po, bago pa lamang po sa gawain. At syempre sa paghubog sa akin ni Pastor Nap, lalo-lalo sa voice lesson, sa kanta. Salamat. Maraming salamat sa tatay ko, sa mga napalataya, Pastor Nap. Salamat po sa suporta, Pastor Alan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kaya sa Diyos naman po ang kapurihan. Amen. Unang po sa lahat sa Diyos ang papurihan at lubos na pagpapasalamat. Pangalawa po sa ating buting pastor, ating head pastor, Pastor Sandy, at sa kanyang may bahay, kay Sister Susan, at sa aking pastor po sa lugar ng San Pedro, Laguna, kay Pastor Nam, at Sister Lorna, at sa lahat po ng aking kapwa manggagawa, at mga kapatiran, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Amen. Ako nga po pala, sa hindi pa nakakakilala, si Brother Atong Suruiz. Hindi po si Atong Ang. Amen. Si Atong Ang po ay mayaman, pero ligalig ang kanyang buhay. Tayo ay mayaman sa karya ng Diyos. Amen. Hallelujah. At ang aking may bahay po, katuwang ko sa pagmiministeryo sa panambahan natin sa lugar ng Langgam, Sister Betty Suruiz po. Amen. Amen. Kami po ay take over sa
lugar sa church ng Langgam. 3 buwan pa lang po kami doon. Kami po ay nag-take over mula noong February 1. At akin po iulat yung mga mabubuting ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, sa lugar ng Langgam. Bagamat sinabi kong mabubuti, pero mga kapatid, huwag natin kalilimutan na sa mga mabubuting yan ay mayroong pakikipagbaka at may labanan sa pagmiministeryo, mga kapatid. Una sa lahat, kami po ay take over doon, pioneering charges na ang nagpasimula po doon si Pastor Joel at yung aking hipag, si Ate Alice. Medyo kinakabahan din ako. Amen. Hallelujah. First time ko rin po na marap sa ganitong ang kahalumino ko kasi palagi mga kapatid ay kalye. Amen. Sanlibutan. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya dito po ako. Amen. Hallelujah. Kaya kami po yung take over doon at para sa kaalaman ng lahat na nasabi kong pakikipagbaka lalo na sa una po sa financial, bigyan ko po ng 3 bahagi ito. Sapagkat sa financial po, kami po ay walang suporta. Kato po yung suporta. Kaya sabi ko nga, sabi ng ating buting pastor, kato yung suporta mo sa Langgam. At meron naman pong rason, mga kapatid. Itatalaga yung suporta sa amin, ibibigay sa pagpapalawak ng gawain sa lugar ng Nueva Ecija, mga kapatid. Amen. At ako po yung walang pagtutol doon. Gustong-gusto ko po yun at mahal na mahal ko po yung pagpapalawak ng gawain sa pag-abot ng maraming kaluluwa. Kaya kahit suntok sa buwan, wala kaming pananalapig. Unang uno ng February, kami po ay nag-umpisa doon ng gawain at yung nalikong po namin ng pananalapi nung araw na yon ay umabot lang po ng siguro mga kulang-kulang 4,000. Siguro, kasi po, yung nagtatize doon, mga kapatid, 2 lang po. Tapos, nadagdag kaming mag-asawa at yung ating manugang, umabot po ng 4,000. Pagdating po ng 8, singila na ng renta sa bahay, kaya sa church. Sabi ko sa kaya ko kuha na ito, mga kapatid. Singilan na renta, tapos yung kuryente, yung tubig. Yun po yung sinasabi kong pakikipagbaka, mga kapatid. Pero pinangawakan ko ang sabi ng Panginoon, hindi niya kami pababayaan, mga kapatid. Amen? Napakasarap na mayroong tatay sa spiritual. Lumapit po ako, kahit putol na, yung cut-off na, yung suporta sa aking tatay. Sa pananampalataya, sabi ko, Pastor, kailangan ko tulong mo. Sa biyaya ng Panginoon, hindi nagdalawang isip ang aking tatay. Pinahiram po ako. Hindi lang pinahiram, ibinigay niya. Yung kulang sa pangangailangan namin. Amen? Kaya, sa biyaya po ng Panginoon, nairaos namin yung February kasi 3 buwan pa lang po kami hanggang sa ngayon doon. Yung March po, hallelujah, medyo gumanda na po yung income ng church. Kasi po, yung anak ko na nasa ibang bansa, nang kinausap ko po patungkol sa pagsuporta sa gawain, ay napasang-ayon ko naman po. Yung po yung anak ko po kasing yun, ay kontra po sa tithes. Siya po ay nadoktrina ng MCGI, ng kamag-anak ng ni Soriano. Soriano ay ni Soria. Hallelujah. Sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, nabago po yung pananaw nating anak. Amen? Siya po ay nag-commit, natutulungan niya ang gabayan ng Panginoon sa lugar ng Langgam. At yung po yung naging rason, kaya kami mga kapatid naka-recover sa pananalapi. Pangalawa, sa mga mananampalataya, mga kapatid, pakikipagbaka din kasi yung dumadalo po doon nung kami mag-recover, 12 hanggang 16 po sa umaga ng linggo. Sa gabi naman po ay 8 hanggang 10 ang dumadalo, mga kapatid. Amen? At kami po ay nanalangin ng aking may bahay. At ang ginawa po namin, visitation, follow-up, doon sa mga pangalan na naging bunga ng street preaching, mga kapatid.
At sa biyaya ng Panginoon, nung buwan na Marso, umabot po ng 30 sa umaga. At sa gabi po ay umabot rin ng mga 20, mga kapatid. At yun po yung naging bunga ng aming mga pagpapalwa, mga kapatid. Kaya may pakikipagbaka. Amen? Pero mabuti ang ginagawa ng Diyos. Kaya walang nag-uulat na hindi mabuti. Lahat mabuti. Amen? Hallelujah. Ang pangatlo, mga kapatid, yung commitment. Ito naman pakikipagbaka namin. Kasi yung mga mananampalataya doon, ang hirap sa pagdalo, mga kapatid. Dadalo sa umaga, hindi na dadalo sa gabi. Hindi sila nagkukumit o nagtatalaga ng pagdalo. Maging sa pananalangin. Kaya patuloy nyo kami samahan sa pananalangin. At kayo naman din ay hindi ko nakakalimutan o ng bawat mananampalataya na nanalangin doon. Sabi ko, isama lahat sa panalangin. Lahat ng kapatiran. Amen? Kaya mabuti po ang ginagawa ng Panginoon. At sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Wala pa kumuhulihin yung gabi, ha? Praise God. Tayo sa pagpagpalang gabi sa bawat isa. Ako po si Pastor Rocky, Patalinghog. Amen. Ako po yung papastor sa Kadiwa, Dasmariñas Church. At kasama ko po dito ang pinakamagandang mahalagang katuwang ko sa paglingkod na may bahay, si Sister Joanna. Amen. At kasama ko dito kapatid, ang dalawang anak na mandirigma. Amen. Si Bumbong at si Bingbing. Amen. At ako po yung gusto magpapasalamat kapatid sa aking pastor, Pastor Sandy, at sa kanyang pong may bahay, Sister Susan, sa patuloy pong suporta. Amen. At panalangin para po sa amin. At patuloy po mga kapatid ang ginagawa ng Diyos sa lugar po ng Dasmariñas Church. Una po ay nagkaroon po tayo ng youth bootcamp. Amen. At mula nung April 1 to 4 ay may 5 pong kabataan. No? Nakilahok po sa ating bootcamp na ginanap po sa Pampanga. Kabilang po nitong mga kapatid, ang panganay kong anak na si Bumbong at si Bimbim, sorry. Si Bimbim. Amen. Hallelujah. Nagtampo ulit itong bunso ko eh. At isa po dito mga kapatid, sa mga dumalo na kabatang kapatid ay dumating po sa Iglesia ng Church noong September ay mayroon po pagka malampot. Amen. At sa kabutihan po ng Diyos mga kapatid, siya ngayon ay unti-unti nang binago ng ating Panginoon. Naging tunay na. At pangarap niya po mga kapatid, maging pastor. Amen. At tunayan, kasama po siya mga kapatid ngayong conference sa ating pong National Bible Conference. Pangalawang mga kapatid, noong April 12 po ay nagkaroon po ng children dedication kasi 3 po sila mga kapatid. Kung saan mga kapatid ay nandun sa ating Panginoon. Ito po yung mga anak ni Sister Junali, no? Mula po sa Taipei at sa pangangalaga po ni Pastor Ray. Amen. Praise God. At nagkaroon po ng ugnayan mga kapatid. No? Bigla pong tumawag sa akin sino tumawag sa akin? Sabi sa akin tinawagan si Pastor Ray, nag-usap kami na handog na yung mga anak ni Sister Jolie, kaya tinawagan ko siya, yung puri ng Panginoon at naging matagumpay ng mga kapatid ang dedication. Amen. At para ng kapatid, nagkaroon po kami ng prayer and fasting noong April 18, no, paghahanda po sa BBS namin at maging sa darating po na conference. At meron po kaming 8 po kaming kapatiran na dumalo, nag-anyonyo. No, bagamat kami pong kasawa ay regular po namin ginagawa to. Ito po ay napakahalagang hakbang po kapatid, no, para po sa ating iglesia. At nakita ko mga kapatid ang maganda pong tugon ng ating Panginoong Diyos, no, na sa pamagitan po ng Vacation Bible School noong April 20 hanggang 24 mga kapatid, mayroon pong 26 na kabataan ang dumalo. Amen. At meron pong 17 na bagong kaluluwa ang naligtas. At nung recognition po ng mga kapatid, noong April 26 ng linggo, ay mga kabataan ng mga kapatid ay naghandog po ng makalangit na awitin. Amen. At isa po na paganda po totoo mga kapatid sapagkat ang dalawang umatin na ito mga kapatid na kabataan, yung kaya na pong
ama ay dumalo. Amen? Kung dati ay ito pong ama nilang mapatid ay dumaranas po ng depression at lagi pong umaasa sa kanyang asawa, ngayon po nakadalo na sa ating iglesia, kasama po ang kanyang mga anak. So ito po yung malinaw mapatid na patunay po ang kapangyarihan ng Diyos na magpagaling ng at manumbalik, no? Amen. At pangapat mapatid, at patuloy po tayo nadagdagan, no, ang ating pong iglesia ng mga kaluluwa, nagbago ng mga buhay sa pamagitan po ng Bible studies at yung mga personal evangelism mga kapatid, yung paghayo sa mga kapatiran natin. May nag-commit ng mga kapatid ang paggamit po sa ating Panginoon at nangangako po na dadalo sa conference. Mayroong mga kabataan mga kapatid na nag-develop na po ng kanilang talento, no? At marami na pong tinuturuan ng ating pong disciple na si Brother Gerald, no, mag-gitara, at ang isa pang dumabati ng ating pong bunsong anak na si Boom Boom. Amen? Meron na po siyang disciple na dalawa na tinuturuan. At katunayan, yung dalawang kapatid ay tugtog na rin. Pinapatugtog ni Boom Boom sa tuwing givings. Di ba? Napakabiyaya mga kapatid ng anak ng ito kapatid. Hallelujah. At patuloy po mga kapatid, tinutugunan ng Diyos ang pangailangan po ng ating iglesia sa lugar po ng Tasma. Ang himala po ng ginawa ng Panginoon mga kapatid sapagkat ang mismo may-ari mismo ng building ng mga kapatid ay naging financial support po ng ating iglesia. Amen? Noong una mga kapatid, inisip namin na lumipat na kami dahil sa napakalaki po ng gastusin talaga mga kapatid. No? Subalit, ang maganda nito hindi po pinitulutan ng Panginoon. No? At kamakailan lamang mga kapatid, sinasabi po ng ating may-ari ng building na hindi natataasan ang renta ng iglesia. At ito yung manatili na sa kanyang pong presyo. Amen. So napakabuti po ng Diyos mga kapatid. At ngayong darating po na June 12, 13, and 14 mga kapatid, ay magdiriwang po kami ng aming pong 3rd year anniversary sa Kadiwa Dasmariñas Church. Bagamat mga kapatid, pangalawang anniversary namin noong nagsimula kami ng aming may bahay, doon na nag-take over kami sa Dasma. So maraming salamat po mga kapatid sa patuloy yung panalangin para sa aming iglesia at kami po mga kapatid ay nanalangin para sa inyo. Maraming salamat po sa Diyos po ng kasama. Ako nga po pala si Asawag Report. Amen. At mabiyaya nga talaga ang Panginoon. At narinig niyo naman ang paghahamon ni Pastor Jet. Gagayahin ko lang siya. Hindi yung biro lang. Diba sabi ni Pastor Jet ay sa tayo mag-iimpok sa eternal. Diba? Sa eternal. Kasi pag nag-impok ko sa eternal, mga kapatid, totoo yun. Diba? Sabi ni Pastor Jet, pangailangan, di mo alam na may dumarating. Ganon din po ang aming nararanasan. Na pag mga katulad nito, conference, may mga dumarating na biyaya na hindi mo inaasahan. Ang ginagawa po namin sa Imus ay naglilikom talaga kami ng pang-pledge sa ating konferensya. At ang pledge na yon ay malaki-maliit ay binibigay natin sa conference. At yun ang patuloy na ginagawa na pag-iimpok sa kaharian ng langit. At hindi po nasasayang, mga kapatid. At sa biyaya nga ng ating Panginoon at sabi nga ni Pastor Renato, ang huwag tayong maniniwala. Yun nga po ang sinasabi natin palagi na huwag tayong makikinig, maniniwala sa ibang pananampalataya. Diba? Kasi hindi tayo matututong magbigay, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen? Hindi tayo matutong, sabi nga dito, kung narinig niyo yung sabi ni Pastor Emil, dapat ang bawat Kristiyano ay nagsasacrificial giving. Yung masakit. Amen? Hindi yung natutuwa ka lang na makapagbigay ka. Amen po ba? Hindi yung basta lang tayo makapagbigay. Yung hirap na hirap ka. Okay po ba yun? Amen? Yung may pangangailangan ka, pero unahin mo ang gawain ng ating Panginoon. Amen? At lagi ko ang napapakinggan sa Taipei, dahil pag ako ay nagpe-play na ng aking pangangaral sa gabi, ay nasasabay sa pangaral ni Pastor Ray at ang kanyang tagapaghamon doon si Brother Gerald. Ayun. Malupit
malupit maghamon si Pastor Jerome. Amen? Sa Taipei. Amen? Talagang bubunot ka. Amen? Napapanood ko po sila habang ako'y nag-play ng aking pangaral sa gabi. Panunuurin ko sila. Natutuwa ako mga kapatid dahil patuloy silang nagbibigay. Hindi lalago, hindi uunlad, hindi gaganda ang panambahan kung hindi tayo bibigay sa ating Panginoon. Amen. Kaya ito yung ginagamit din ng MCGI, sabi nga ni Pastor Renato, ito yung, actually sinulat ko talaga ito mga kapatid dahil ito yung pinaniniwalaan nila. In 2 Corinthians 9:7. Amen? Na maluwag daw sa kalooban. Basahin natin 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Minsan nagagamit ito mga kapatid na kung ano lang yung pasya. Amen. Hindi yung dapat na nagsasakripisyo tayo dahil nagsasakripisyo ang Diyos sa iyo. Nagsakripisyo na ikaw ay iligtas at makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya ngayong gabi, maunawa ng bawat isa na patuloy tayo magsakripisyo dahil pinagsakripisyohan ka ng ating Panginoon. Amen? Ito'y nakakatulong. Amen? At ako'y natutuwa rin sa isang kapatiran na talagang masigasig magbigay at hindi rin ito pinangahawakan ng mga ibang mananampalataya. Dahil hindi na ito lumang paniniwala. Kumbaga, nagro-rosaryo pa. Amen. Amen. Kaya pag pinag-uusapan namin ng pagbibigay, lagi niya nababanggit ang Malakay 3:10. Amen? Yung Malakay 3:10. Amen? Magbigay ka ng ikasampung bahagi mo. Amen? Magbigay ka ng, sabi ko nga, nahihirapan ka at bubuksan hindi lamang ang pintuan ng langit kundi ang 10 durungawan ng langit para ibuhos sa iyo pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Kaya ngayong gabi, sabi dito, ito ay spiritual gift na pinagkaloob sa ating Romans 12:8. Magbigay kayo ng buong puso. Amen? Kaya ngayong gabi, sino magbibigay ng buong puso sa ating Panginoon? Amen. Ngayong gabi, patawagin natin sa panalangin si Brother Gian. Palapapurihin natin ating Panginoon. Dakilang Diyos na kapangyarihan po sa lahat. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito. Salamat Panginoon sa pagbibigay. Pagpalain mo Panginoon ang bawat isa. Marami po salamat Panginoon sa inyong anak na Yesu Cristo Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Amen. Naintindihan ko lang, sing, Hosanna sing. Pag-aralan niyo yung mga kanta. Okay, sino masaya? Anong nakaraang 2 linggo ay nakausap ko yung anak ni Pastor Joel at naka-assign siya bilang English teacher sa Japan, Kyoto.
nagkausap kami 30 minutes. At ang sabi niya, Pastor, kung maaari, pag magpadala kayo ng missionary dito sa aming probinsya o sa ibang mga probinsya. Kasi yung mga churches doon na kanilang nakita at ngayon ay nadadaluhan, matamlay. No? Kaya nabanggit ko ito dahil ang ating pong vision ay hindi lang dito, kundi maging sa ibang bansa. No? Kaya inihahanda namin kayo, so mapapansin po ninyo yung ating mga iniimbitahan sa Las Piñas, maging sa grupo ng Las Piñas ay mga missionary. Kasi ang tawag namin dyan ay seed of faith. No? Mataniman kayo. Ay mga kapatid, so isang pribileo na ang ating tagapagsalita ay ang ating missionary sa Taipei, Taiwan, at ang church na Taipei ay nakakunik sa atin, nanonood sila sa pangunguna ni Brother Gerald at Sister Anna, maging kay Brother Chris, kaibigan natin, sino pa ba? Sister Grace, sabihin na natin, Sister Bebelin, Sister Sela, sino pa? Brother John. Praise God. So, pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon dyan. No? Ganyan nila kamahal yung kanilang pastor. Susunod kahit saan. At ang pakiusap lang sa akin, Pastor, ibalik ninyo yung aming pastor dito. No? Babalik natin yan. At pag-alis niya mamaya, titimbangin natin. Kasi 62 yung kanyang bigat, no? At pinaglingkuran natin ng maayos. At kasi ganun din yung ginagawa nila pag nandun tayo sa Taipei, Taiwan. So, salamat sa Panginoon. Meron tayong mga kaibigan, hindi lang dito, kundi maging sa ibang bansa. Siyempre, sa kanyang pastor, Pastor Neil Terasa, na kaibigan ko sa fellowship na ito. So, hindi na po magpapakaligoy-ligoy, kakausapin tayo ng ating Panginoon at ang ating tagapagsalita, ang ating missionary from Taipei, Taiwan, Pastor Reynaldo Reboledo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi muli sa bawat isa. Sino pong handa ng makinig ng salita ng Diyos? At bago yun, sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Ray sa Taipei Church. At ako po ay maglilimang taon na, kapatid, no, na nagpapastor doon mula po nung nag-take over. Sa mga nag-take over, ay ano po, sa Taiwanese, yung kanilang hamon ay chayo. Fighting. Laban lang, mga kapatid, no? Tayo po ay lahat, mga kapatid, ay makipagbukas sa Acts chapter 2, 1-6, mga kapatid, na kung saan, mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya ay napakahalaga ng pagsasangkap ng banal na espiritu. Amen po ba? Ako po ay mangangaral about sa ganitong bagay dahil po nais ko rin po na i-challenge, mapatid, ang bagay na ito na lagi nating asamin, kapatid, yung kapuspusan ng banal na espiritu ng ating pong Panginoon. No? So, hindi ko kaya na wala ang tulong ng Panginoon at sa mga hamon na aking mababanggit, mapatid, para sa bawat isa ay i-treasure natin pag tayo po ay pagpalain ng ating pong Panginoon. But sabi po dyan, mga kapatid, sa Acts chapter 2, at sa akin pong magandang may bahay, Sir Gladys pa lang. Makaiwanan na po. Salamat po pala sa inyo, mga kapatid, kay Pastor Santi, Sir Susan, mga kapatid, sa hospitality, mga kapatid ng Las Piñas Church, at maging po sa kabukasan ninyo sa amin dito, mga kapatid, sa mga daughter church po nila, Pastor. Hindi ko kayo may isa-isa na ano po yung pangalan, dahil ang dami po ninyo, salamat sa Panginoon. At kami po ay, sa tingin ko, mas bumigat pa ako, mga kapatid. Amen. Kasi may tumatawag si Pastor. Pastor Ray, halina kayo dito. Okay, kain tulog. At aral po, kaya salamat po sa ating pong Panginoon. At maging po sa aking Pastor Neil Terasa, Sister May, sa kanyang paghubog sa amin at maging sa mga taga Taipei Church. Kung pwede lang, ayaw ko nang bumalik dyan. Kaya meron lang, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Pagpalain
pagpalain kayo ng ating pong Panginoon sa inyong mga gagampanan, mga kapatid, sa araw ng bukas. Okay, salamat sa ating pong Panginoon. Acts chapter 2, mga kapatid, 1 hanggang 6, mga kapatid ko sa ating Panginoon. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako tulad po nito, mga kapatid. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng umagibis na anging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahagi at dumapos sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu ng kanilang salitain. May mga nagsisitaan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso, mga nakipiesta yata, abuhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Last verse, at nang marinig ang ugong na ito, ay nangkakatipon ang karamihan, ay nangamaang sapagkat sa kanilang narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanilang sariling wika. Kapatid, yung natin mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami ngayong gabi, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon. Salamat sa kagalakan, Panginoon, O God, sa lugar na ito na nakarating, Panginoon, ang bawat isa. Ang aking panalangin, Panginoon, O God, na ang senaryong ito, Panginoon, gamitin mo upang kami, Panginoon, ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Kailangan po namin ng mga kaloob, Panginoon, magsangkap ka, magbigay ka ng mga kaloob, Panginoon, O God. Ang banal na Espiritu, igawat mo sa bawat mananampalataya upang lalo namin gamitin ito sa pagmiministeryo. Pagpalain mo po kami ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang malakas ang ating po Panginoon. As kung maaari, mapatid, sounds from the upper room, mapatid. Tulad po nito, second floor, mapatid. Awahan mo ng ideya sa aking pong pangangaral dahil nandito rin po kayo sa taas. Amen? Nasa upper room, mapatid. Hallelujah. Kaya ito po yung tunog ng kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ito yung pangako ng Diyos, mapatid, dahil excited na ang mga disciple na sila'y humayo. Sino pong excited lagi kapag humahayo po tayo? Pero isang bagay na kailangan natin, mapatid, we must receive the power of the Holy Spirit before we go there, mapatid. Bago tayo magministeryo, kailangan po natin ang ministeryo muna ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen? Dahil kapag meron tayong banal na Espiritu, iba, mapatid. Iba yung pagkilos, iba yung pagsama ng Panginoon. Yung magagawa natin ay higit pa, mapatid, ang pagsasangkap ng Panginoon. And number 1, natin titignan, mapatid, the sounds from heaven, mapatid. Ito yung tunog na galing ng kalangitan, mapatid ko sa ating Panginoon. Sa Acts chapter 1, 7-8, at sinabi sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapanahunan, na tapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Eh mapatid, they are one accord, mapatid, in one place, mapatid, yung 120 believers, mapatid ko sa ating Panginoon, 10 araw sila doon, mapatid, na hinihintay ang pangako ng Diyos. Ila'y nananalangin sa Acts chapter 1 verse 4, at palibasa ay nagkulong sa kanila ay ipinag-utos niya sa kanila na huwag magsialis. Kaya huwag tayong pumayag na umalis tayo sa lugar na ito, hindi tayo napuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi rito, wag muna kayong magsialis. Kapatid, sa Jerusalem, sabi rito niya sa kanila na wag magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin, mapatid. No? So, naroon sila, mapatid, nananalangin sila hanggang dumating, mapatid. Kaya ang prayer ay napakahalaga sa church, mapatid. Ito po ay daan para ma-receive natin ang pangako ng Panginoon. Kaya dapat ipinaglalaban natin ang ating prayer life, mapatid. Dapat tayo maagap, mapatid, sa oras sa church. Dapat ang pinakamaagap, mapatid, sa pananalangin ay yung mga ginagamit ng Panginoon, mapatid.
Lalo na tayo mga humahayo para po tayo lalong sangkapan ng Panginoon. Hallelujah! Ito yung tunog na galing ng langit, humahagibis, hanging malakas. Para itong bagyo, ito yung kikilos sa ating buhay. Magsasalita ito upang tayo, kapatid, ay baguhin, kilusin, at kailangan nating magutom at mauhaw sa pagkilos ng Diyos. When the Spirit of God move, kapatid, mayroong mga kakaibang pagkilos ng ating pong Panginoon. Amen? Una, there's a sound of freedom, kapatid. Meron pong kalayaan, kapatid, ko sa ating Panginoon. Maraming mga nagsasalita, mga mananampalataya na sila'y pinalaya ng Diyos. Kapag meron pong tunog ng galing kalangitan, mga kapatid, hindi lang kalayaan, kundi there's a sound of healing, mapay ko sa ating Panginoon. Merong pagpapagaling. Kaya meron pong mga gumagaling, mga kapatid, no? Kami po ay mag-uumpisa na ng service, nananalangin kami. Ang isang kapatiran ay nandoon, nag-pray siya. At isa niyang kasama sa trabaho, mga kapatid, puputok na yung kanyang appendicitis. Amen? Puputok na, mga kapatid. At habang kami nagpipray, ang sabi ko, manampalataya tayo sa Panginoon. At habang yung babae na yon, dala-dala na, mga kapatid, ng kanyang kaibigan at dadali na sa hospital, nasa ambulansya na, habang ibinabiyahe, mga kapatid sa ating Panginoon, umaaray yung babae, kumikirot daw yung kanyang tiyan, para nang may sasabog sa loob. Hallelujah, maya-maya, hindi pa nakakarating ng ospital, mga kapatid. Pagkatapos naming manalangin, wala na siyang sakit, mga kapatid. Palakpakan nga natin ang ating mga Panginoon. Hallelujah, grabe ang pagkilos ng Panginoon. Kapag inasahan mo ang pagkilos ng banal na Diyos, mga kapatid, hallelujah, yung tunog ng kalangitan, nagsasalita siya ng kagalingan, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid, isa pa, there's a sounds of deliverance, mapay ko sa ating Panginoon. Meron pong kalayaan, mga kapatid. Ako'y nag-blessing ng isang tahanan dahil doon sa bahay na yon, mga kapatid. Kada gabi ay merong naliligo na espiritu sa banyo nila. Tapos doon sa aisles, mga kapatid, merong yapak ng tao. Basa, yapak ng paa. May nagluluto pa tuwing gabi. At nagulat ako, isang napakalaking Amerikano pala yung pupuntahan ko. Ang aking hinandang sermon, puro Tagalog. Dala kong Biblia Tagalog. At pagbungat ko pa lang ng pintuan, puro English nandun. Sabi ko, hindi mo naman lang ako in-inform. Sabi ko sa isip-isip ko. Pero habang ako ay nandoon nakikipag-fellowship, tinatranslate ko yung aking translate ko sa isipan ko, mga kapatid. At sabi nung, ready ka na ba, Pastor? na ako, mga kapatid, no? Na-shock ako, sabi ko, saglit lang konti, mag-fellowship muna kayo. Habang kami naghahanda, mapay ko sa ating Panginoon. At pagkatapos nun, mapay ko sa ating Panginoon, kami ay nagsimula na mag-sharing, bago ako mag-blessing ng bahay, mapay ko sa ating Panginoon. Kami ay nag-share ng Word of God, kailangan nating manampalataya sa Panginoon. Ang sabi ko, kapatid, nung pagkatapos po namin nag-blessing, ikalawang araw, kapatid, tumawag yung babae. Ang sabi niya, Pastor, wala na po yung espiritu dito. Pinalayas na ng Panginoon. Palakpan nga natin ating Panginoon. So, meron, kapatid, mga bagay, kapatid, sa ating buhay. Sabi ko nga, yung multo, hindi man lang natakot dun sa laking negro, Amerikano. Ako nga natakot ako dun sa malaking mama. Itinulak daw siya ng espiritu doon, kapatid. Kaya siya naoperahan ng 3 beses sa spinal. No? Kaya salamat sa Panginoon, nagtiwala sila sa atin, kapatid. Kaya, kapatid, yung bagay na yun, kapatid, naghimala ang Panginoon sa kanilang buhay. Isa pa, there's is a sound of new beginning, kapatid. Amen? Kung saan, kapatid, sa church, kapatid, kapag ang banal na espiritu, kapatid, ang tunog ng kalangitan ay napakinggan ng mga mananampalataya, kapatid, merong mga bagong tao muli, kapatid, na nais nila muling mag-umpisa na paglingkuran ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, kapatid, marahil nandito ka, marahil meron kang kabiguan, at gusto mo nang mag-quit, kapatid, sa paglilingkod, sana tulungan ka, kapatid ko, sa ating Panginoon, ng ating Panginoon, para mag-umpisa ka muli. Hallelujah, ang buhay natin ay hindi pa tapos. Ibig mo ba? Tayo, kapatid, kailangan lang, pag bumagsak tayo, magsimula lang tayo ulit. Dahil nga, kapatid ko, sa ating Panginoon, nandoon na minsan,
dadaan talaga tayo sa maraming mga problema, circumstances sa buhay. There's a sound of fulfillment, kapatid, ko sa ating Panginoon. Kaya ang mga mananampalataya, mapupulfill nila ang kanilang panawagan dahil sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Dahil nga kapag hindi inayawan nila ang bagay na ito, hindi nila hinintay, kapatid, yung tunog na galing kalangitan, na umahagibis, na parang haing malakas, kapatid, ito ang magdadala para mapulfill nila ang panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Isa pa, there's divine anointing, kapatid. Ayun, kapag tayo nasa church, kapatid, pag lumalago tayo sa spiritual, di ba, nagiging kakaiba yung ating paglilingkod. Pag nagpatong ka ng kamay, gumagaling, kapatid. Hallelujah, merong ibang kalagayan, kapatid ko sa ating Panginoon. Kaya, mga pastor, huwag po natin hayaan na, no, yung mga member natin, ugaliin natin na lagi silang patungan ng kamay, kapatid. Na umuhanga po sa pangangaral ni Pastor nakaraan yung pagpapala, no, sa mga magulang, kapatid ko sa ating Panginoon. Totoo po yun, kapatid. Maging sa mga pastor natin espiritual, lagi kayong magpa-pray sa kanila, kapatid ko sa ating Panginoon. Kapag mayroong pinagdaanan, sabihin nyo, Pastor, pag-pray mo nga ako. Ganon, kapatid ko sa ating Panginoon. Isa pa, there's a sounds of blessing, kapatid. Amen. So, merong mga testimony, kapatid, na ginagawa ang Panginoon. May pagpapala nakaraan yung naghamon kagabi si Pastor, kapatid, galing po ng San Jose, Nueva Ecija. Hallelujah, biruin mo yun, yung kalahati ng bill ay may nagbayad. Yun po yung mga tunog na kailangan po nating mapakinggan. Amen po ba? Hindi tunog na mga discouragement sa paglilingkod. Tapos yung mga ginagawa ng Panginoon, kapatid, kaya hindi dapat nauubusan ng mga magpapatuto dito, kapatid, po sa ating Panginoon ng mga testimony ng pagpapala ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Palakpakan nga natin ating Panginoon, kapatid. Isa pa, there's a sounds of rejoicing. Kagabi, galak na galak tayo dito ngayon, no? Hanggang ngayon, kapatid. Excited tayo hanggang 9, kapatid ko sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya, kapatid ko sa ating Panginoon, tuloy-tuloy na yan. Amen? Gusto nyo pa ba ng higit ng kagalakan, kapatid? Maraming kadalagahan sa Taipei, kapatid ko sa ating Panginoon. Gusto nila, ang desire nila, makapag-asawa ng magpapastor. Amen? Sino po dito ang mga kabataan na nais mong magpastor, kapatid? Pakitaas ng kamay. Praise God. Yung mga kasama kong nagpicture dito kanina. Naroon sila, kapatid ko sa ating Panginoon. Hallelujah. Marami kami, kung wala pa dito, hindi nyo pa, kapatid, kung ang inyong salamin ay farsighted, tumingin kayo noon sa malayo. Kapatid, pero kung ang salamin mo ay nearsighted, baka nandyan lang, kapatid. Ulad ng pagsama ni sister, no? Gatag po sila sa Imos, mabay ko sa ating Panginoon ngayong May 9. Hallelujah, lulubusin na ng Panginoon ang kagalakan nila. Palakpakan nga natin ating Panginoon. So merong sounds of rejoicing. Hallelujah, kaya sabi ko kay Pastor, iba ang espiritu dito. Ibang kagalakan, mabay, kaya lalo akong lumakas. Marami akong patuto, mapatid, sa ginawa ng Panginoon sa ilang araw lang na pag-stay namin dito. Palakpan nga po natin ating Panginoon. Hallelujah, ito yung dala ng tunog ng kalangitan. When the Spirit move in our lives, mapatid, mayroong kakaibang bagay na gagawin ng Panginoon. Pangalawa, mapatid, the sounds of tongues of fire, mapatid. The sounds of tongues of fire. Hallelujah. Acts chapter 2 verse 3. Kapatid, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang umahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay sa kanilang kinaupuan. Verse 3, at sa kanila ay may napakitang dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumako sa bawat isa sa kanila. Ay ang mapay ko sa ating Panginoon, we believe in speaking in tongues. Amen po ba? Amen? Marami po doon sa amin mga baptist. Doon sa may kaya merong dumalo sa amin. At hindi naman po aksidente dahil naanyayaan. Ay, nag-text siya sa akin. Sabi niya, Pastor, nahamon ako sa inyo. Nakukompuse ako kung totoo ba yung totoo ba yung aking dinadaluan o hindi na. Kasi napakinggan ko sila habang sila nagpe-fellowship.
Dahil sinabi sa Bible, ang sabi niya ay, shout to the Lord. Pero sa amin ay, silent to the tahimik sila, kapatid. Kaya, sabi ko ay, basahin mo at intindihin mong mabuti ang Bible. Dahil hindi naman tayo lulukuhin ng nakasulat dito, hindi po ba? Kaya nga tayo, mga kapatid, naniwala dahil totoo ang nandito sa Biblia. Hallelujah! Kaya mga kapatid, nawa ang taong yaon, mga kapatid, makaranas siya at ang isang araw, maging Pentecostal sila, mga kapatid. Hallelujah! Kaya kapag tayo nakakaranas ng kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo, ito ay iipekto sa ating buhay, kaya tayo nagiging on fire. Amen po ba, mga kapatid? Nagiging on fire tayo. Sa lahat ng mga ministry, ginagampanan natin mula pagdalo hanggang sa labas. Nagiging maapoy ang ating ministeryo. Kamusta ang apoy ng iyong paglilingkod, kapatid? Amen? Nandiyan pa ba yung apoy? O para ka na lang Christmas light, kapatid? Na kung saan parang seasonal na lang iniilawan, mapay ko sa ating Panginoon. Pero kailangan natin ang maapoy na paglilingkod. Doon po sa Taipei, mapatid ko sa ating Panginoon, ilan lang po kami, pero salamat sa Panginoon, ang mga mananampalataya, laging nagdi-desire ng banal na Espiritu ng Diyos. Noong una, mga kapatid, ay hindi kami marunong mag-speaking in tongues. Hallelujah! Wala kaming ganong kaloob. Nag-desire lang din kami, mga kapatid. Ang mga mananampalataya ay hindi marunong magpuri sa Diyos. Pa-altar call, mga kapatid, walang lumuluhod, nakatayo lahat. Sabi ko sa mag-desire tayo, mga kapatid. Lahat tayo ay humingi, mga kapatid. Kaya ngayon, ang ganda ng atmosphere kapag altar call, mga kapatid. Mula unahan hanggang dulo ay nakaluhod lahat. Amen. Hallelujah! Dahil nag-aasam sila, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Kaya hindi na po ako namumroblema kapag sa kapuspusan may interpretation, ilan na sila, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Hallelujah! Lalong lumalakas ang church, kapatid, kaya tulungan tayo ng ating pong Panginoon. Ang sabi rito, kapatid, meron tayong pagpapalakas, pinapatatag, merong kagalakan sa puso natin, merong bagong pag-asa, pinapataas ng Diyos ang antas ng ating pananampalataya. Kapag tayo, kapatid, ay nakaranas, kapatid, ng kapuspusan, kapatid, kailangan natin ng tongues of fire, kapatid. Amen? Na kung saan, kapatid, ang iba sa atin, mapay ko sa ating Panginoon, di ba? Ay minsan kapag tayo ay nagkikipag-argue, ang lakas ng tinig natin. Di ba? Grabe ang digmaan, mapatid ko sa ating Panginoon. Amen. Pero pagdating sa church, minsan kapag pag may problema ka, parang hindi ka makapagpuri. Parang patay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pero ako'y naniniwala ngayong gabi, mapatid, na lahat tayo ay hihingi ng kalob sa ating Panginoon. Amen. Na bagay na kailangan natin, mapatid, hallelujah, sangkapan tayo para, mapatid, lalo tayong maging matapang. Amen po ba? Kaya sa mga kabinataan na wala pang may bahay, baka tumapang lalo. Mapatid, hallelujah, kuha na kayo ng mga passport nyo, mapatid. Hallelujah. Marami doon sa Taiwan, kung gusto nyo yung Taiwanese. Maliligaw tayo sa mga Taiwanese para dalhin sila kay Kristo, mapay ko sa ating Panginoon. Para pag minahal nila si Kristo, baka mahalin ka niya isang araw. Hallelujah. Hindi para pumunta doon para umibig ka agad. Hindi ba? Kundi, mapatid, may misyon tayo, mapatid. Kailangan natin ang pagsama ng Santong Espiritu. Asamin natin, mapatid. Sabi rito, mapatid, Acts chapter 2, 17 and 18, at mangyayari sa huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki, take note, mapatid, even yung mga mananampalataya, kabataan, mga anak natin, mapatid. Hallelujah. Ang sabi rito, mapatid, ay manghuhula. At ang iyong mga binata, mapatid, ay makakakita. Kaya, mapatid, sa mga binata, mapatid, binata ka pa lang, pwede ka nang makakita ng pangitain. Pwede nang makita ang sarili mo isang araw na pwede kang magpastor, mapatid. Dahil nga, ipapakita siya yun ng ating Panginoon. At ang sabi rito, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yun, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipaghula sila. Amen? Hindi po parang tulad ni Madam Auring, mapatid.
kundi tayo mga kapatid ay magpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? Sa aking pong pagtatapos ngayong gabi, maiksi lang po ako mangaral, mga kapatid, para bumalik kayo bukas. Para agahan ninyo, para si Tata Usip, hindi ko siya unahin ng mga tao. Hallelujah. Amen? Ang ating Diyos, mga kapatid, na tagapagligtas ang unahin ng tao bukas. Number 3 at panghuli, the sounds in the upper room, mga kapatid. Letter 8, the sounds of prayer. Mapay ko sa ating Panginoon. Ibig sabihin, naroon sila sa upper room, malakas ang tinig ng kanilang pananalangin. Ang mga tinig ng mga believers na ito doon sa upper room, mga kapatid, ay nagdala upang ang mga tao ay ma-amaze. Kaya minsan maganda rin ang church na bukas pala, mga kapatid. No, yung naririnig, napapakinggan ng mga tao sa labas. Para yung mga tao sa labas ay ma-amaze sila. Pero isang bagay, kung tayo man ay kulog dito, hindi tayo napapakinggan, ay kunin mo, kapatid, na ikaw ay masangkap pa ng Espiritu Santo na ikaw ay lumabas para sila ay dalhin dito. Mapay ko sa ating Panginoon. Amen? Upang sila, kapatid, ay makakilala sa ating pong Panginoon na ang mga tinig ng mga mananampalataya ito na nananalangin, kapatid, nananampalataya, ito'y kumilos sa mga taong wala pa sa Diyos. Upang sila'y tilusin, baguhin ang kanilang pananaw abat sa Diyos. Kaya nakita nila na kapag tayo, kapatid, ay nananalangin, merong tugon ang Diyos. Hindi po ba? Merong tugon ang Diyos kapag nag-pray tayo. Kaya sa mga nawawala ng pag-asa sa pananalangin, no, kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. May timing ang Diyos, kapatid. Minsan tinuturuan lang tayo ng Panginoon na maghintay. Amen po ba? Para hindi tayo mag-shortcut, kapatid. At tayo ay may tumpak sa atin. Sino naniniwala ang galing na sagot sa Diyos ay pinaka-the best na sagot. Lalo sa panalangin, kaya hindi sa pilitan, huwag natin pihitin ang kamay ng Panginoon, pagkus siya na ang bahala sa atin, kapatid. Magtiwala ka na. Ang panalangin, kapatid ko sa ating Panginoon, natutunan ko na mag-pray na umasa sa Panginoon. Hallelujah. Ako po ay 5 months na lang, kapatid, sa Taipei. 5 months na lang ako, kapatid. Sabi ko, ginawa ko na lahat, Lord, ang aking mga kaya, pati yung mga organization, sinamahan ko na. Hallelujah. Nag-ano ako doon, nag-member, no? Sinamahan ko. At isang bagay yung inaasahan ko, yung mag-a-apply ng papel ko, namatay. Patay. Hallelujah. Kaya naman, mga kapatid, nag-apply ako ulit. Yung company naman ay pinauwi lahat ng mga Pilipino dahil nag-away-away sila. Sabi niya, hindi na ako kukuha ng Pilipino. Kaya hindi tuloy ako nakapasok doon. Itong last, mga kapatid, hallelujah, ang kasama namin ay tumakas sa company. Pwede yung pong maging dahilan para ako ay makapag-stay doon. Kasi sinabihan ako ng amo, itong pagbalik ko ng Taiwan, mag-uusap kami para pag-usapan yung aking pong kontrata, mga kapatid. Palakpakan nga natin ating Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Sana ay mid-level yun, mga kapatid. Para isang araw, makuha ko si Mrs. ko at si Maya. Amen. Kasi mahirap pag LDR, mga kapatid. Kasi yung long distance relationship, pwedeng maging lockdown relationship yan, isang araw. Hallelujah. At tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, mahirap malayo sa asawa. Amen. Lalo na pag walang asawa, mga kapatid. Kaya mag-asawa, ibig po ba? Hallelujah, para magbunga, mga kapatid ko sa ating Panginoon at gamitin ng Diyos. Dito, mga kapatid ko sa ating Panginoon, hallelujah, kapag tayo nag-aawitan, may pagsama ng banal na Espiritu. Hindi po parang religious worship, kundi Pentecostal na pagsamba sa ating Panginoon. Nakakamangha, biro nyo, 6 years old, napakahusay mag-drums. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Pwede na nga akong pumayag na siyang panganay. Kasi umangat na siya ng pagtugon. Mapay ko sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sana marami pang ibangon ng Diyos, kapatid. Marami pang mahamon, kapatid. At marami pang masangkapan para lalong magkaroon ng kaloob ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, mapay ko sa ating Panginoon, kapag tayo, kapatid, ay nakakarinig ng tinig, kapatid, ng banal na Espiritu, mapay ko sa ating Panginoon, papasok ang mga tao sa church, nararamdaman nila na sila'y welcome sa gawain ng Panginoon.
Diba, meron pong mga tao na parang hindi sila welcome. Pero pagdating sa Father's house, alam nyo, kakamay yung tao. Alam nyo, ngayon lang ako nakapunta, pero parang ang tagal-tagal na nating nagkita-kita. Hindi ko alam, kapatid, no? Dahil Espiritu ng Diyos yun, kapatid. Nakokonekta sa mga tao, yun yung ang ganda sa fellowship na ito, kapatid. Hallelujah! Ramdam nila na sila parang pamilya, kapatid ko sa ating Panginoon. Ramdam nila na kahit malayo dun sa Taiwan, kahit malayo sila sa pamilya, parang kasama lang nila ang kanilang pamilya pag nandun sila sa church. Kaya yung Amerikano nag-preach sa amin, ang sabi niya ay nakakamangha sa inyo. Ang mga tao nag-i-stay sa church. Hindi sila umaalis, hindi sila tumatakas. Dati yung mga disciple kasi palatakas, kapatid. Nagtataas ng first service, nila Sister Sela, mahilig tumakas. Pero nung mapuspos ng banal na Espiritu, alas 10 na ng gabi, hindi pa umuwi. Hallelujah! Andun sila, mapay ko sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya mapatid ko sa ating Panginoon, tulungan tayo ng ating Panginoon Diyos. Ganito dapat yung makuha natin, mapatid. Parang ayaw mo na bang umangat sa upuan? Pag nasa church ka? Pastor, ampunin mo na lang ako, Pastor. Hallelujah! Kaya salamat kay Pastor Santi, mapatid, na merong ganitong mga ibinago ng Panginoon. Palakpan nga natin ating Panginoon. Hallelujah! Dito mapatid ko sa ating Panginoon, ipapadama ng Diyos, mauunawaan nila na ang mga taong dapat nilang samahan ay mga tulad natin. Ramdam nila sa kabila ng mga bagay sa kanilang buhay, merong mga problema, nagkakaroon sila ng pag-asa. Nararamdaman nila na sila ay karapat-dapat na mahalin, mapatid. Lalo na yung mga tao, mapatid, na hindi nakaramdam ng pagmamahal. Alam nyo, tayo church, bilang church, tayo ang iibig sa kanila. Hallelujah, sa tulong ng Panginoon, mapatid. Maraming tao dyan, bigo, mapatid. Frustrated sila ng kanilang mga desire sa buhay, mga plano nila sa buhay. Pero kapag nandito sila sa church, mapatid, madadama nila. Nagkakaroon sila ng pag-asa. Kaya salamat sa Panginoon, mapatid, no? Ramdam nila na kapag narito ang Panginoon, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Para nilang silang napapalapit sa Panginoon. Hindi mo na mamalayan isang araw, marunong na rin sila. Hallelujah. Na, mapatid, mag-seek ng presence ng Diyos. Amen. Kaya kapag nandito ka ngayong gabi, kapatid ko sa ating Panginoon, hallelujah. Una doon, mapatid, sa pananalangin. At pangalawa at panghuli, we must fill with the Holy Spirit, mapatid. Kailangan nating mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Maraming hamon, maraming mga bagay, maririnig mo, mapatid. Pag nag-aaral ang pastor nyo, grabe, mapatid, mabubusog ka espiritual. Kami, nakikinig kami doon, nadaos ng pangangaral. Alam nyo po, ang mga taga-Taipei, ang dami nilang subscriber. O, nakasubscribe sila lahat. May Bisaya, may English, may Tagalog, saan-saan. Pag nagpindot ka, nandun ang mga pangalan nila. Hallelujah! Babay ko sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, mapatid, kaya ask God the fire from heaven, mapatid. Amen? Hingin natin sa Panginoon muli na para ba siyang magpababa muli ng apoy sa lugar na ito, mapatid. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu para tayong lahat, mapatid ko sa ating Panginoon, makaranas muli ng kapuspusan, ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil kapag tayo mayroong kapuspusan, aalis ka sa lugar na ito, mapatid, hindi ka na katulad ng dati. Amen? Meron ka ng kakaibang lakas sa espiritual, mapatid. Hallelujah! Kaya salamat sa Diyos, mapatid. Kaya dito sa 1 Kings chapter 18, nung si Elias, mapatid, nanalangin sa Panginoon, bumaba ang apoy sa langit. Hallelujah! Yun kayang pagtitiwala, mapatid. Kaya baka iba sa atin, nagtitiwala ka na sa lakas mo. Mapatid, hindi natin kaya na walang tulong ang banal na Espiritu ng Diyos. Lalo na sa pagliligtas siya ang kumukonbikta ng mga tao. Hallelujah! Mayroong mga tao ang hirap akayin. Iislabing ka, i-reject ka, mapatid. Grabe na ang iyong panunuyo, inilibre mo na. Amen? Yung meron kaming Bible study, mapatid, kada Bible study, nagmamakdo kami. Sabi ko,
Hallelujah. Magastos pala ang surbili. Amen? Lagi pang gustong binyo ay sa McDonald's. Ay, buti sana kung may overtime ako lagi. Hallelujah. Eh, wala kaming overtime, kapatid. Alam niyo sa amin, sa factory, Monday at Friday lang ang trabaho namin. Kung ibang araw, natutulog po kami. Kaya dinadala ko na ang aking Bible at aking tab. Nag-aaral na ako doon, kapatid. Dahil nga, kaka ka ng umaga, maglatag ka ng karton, hintayin mo ang 4:30, tapos magtaka ka na, uwi ka na. Ganun po yung company na napuntahan ko doon. Amen? So, ibig sabihin, may paggalaw ang Diyos, may pabor ang Panginoon, kapatid, kapag tayo sinasamahan ng Panginoon. Kaya hirap na hirap ka ba sa trabaho mo, kapatid? Hirap ka sa trabaho niya, kapatid. Hingin mo ang pagsama ng Panginoon. Alam, baka umaga pa lang sinisermonan na tayo, kapatid. Pero kapag ikaw ay nandun na yung presence mo, bigla bang naiiba yung atmosphere, di ba? Yun ang maganda, mapay ko sa ating Panginoon dahil po yun sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya maging sa loob ng church, kapatid, malaking bahagi ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Para tayo, kapatid, dadalo ulit tayo sa conference. Marami ulit tayong mapapakinggang hamon, kapatid. Hallelujah. Marami ulit kapuspusan kung ano-ano ang ating mapapakinggan. Hallelujah. Espiritu pa rin ng Diyos ang kailangan natin, kapatid. Para magpatuloy ang alab na yon. Kaya ngayong gabi, mapay ko sa ating Panginoon. Hallelujah. Mga bagay na hinihingi mo sa Panginoon, Espiritu Santo ang tugon ng ating Panginoon. Para tayo lalong umalab, mag-step up palalo, ay ko sa ating Panginoon, at lalo tayong samahan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabi, mapatid ko sa ating Panginoon, ang sabi roon sa Biblia nating binasa, ang mga taong yaon, mapatid, sila ay naghihintay. Parang ikaw ngayong gabi, kapatid. Naghihintay ka rin sa pagdalaw ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Nandito ka ngayong gabi, kapatid ko sa ating Panginoon, marami kang desire sa buhay, pero kailangan mo ng Espiritu Santo ng Diyos. Pastor natin, kapatid, na nagpa-practice tayo, kapatid, pagpapatong ng kamay, may kapuspusan, mapay ko sa ating Panginoon, sa ating mga lagad, sanayin natin lagi, kapatid. Dahil kailangan natin ng panibagong kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Kung napuspus ka na, minsan hindi na yun sasapal, kapatid. Amen? Kailangan muna maripilan. Hallelujah. Kaya tulungan tayo natin, Panginoon. Iyuko natin ang ating mga ulo. Pikit natin ang ating mga mata ngayong gabi. Merong ang desire na gamitin ka ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi ako mahabang nangaral, kapatid, ngunit salamat sa Diyos. Ang church na ito, kapatid, narito ang pagsama ng Panginoon. May gagawin ang Panginoon sa ating mga buhay. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Isang bagay, mag-asam ka ngayong gabi. Meron ba tayong first time ngayong gabi? Ngayon ka lang nakapunta sa lugar na ito, first time mo lang. Kais kitang ipag-pray, di kaya marahil nag-backslide ka, nakabalik ka ulit, kapatid. Kais kitang ipanalangin. Hallelujah, wala man, lahat na tayo mananampalataya na. Ang lugar na ito, kapatid, hingin natin na punuin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Makakatayo tayong lahat, mapay ko sa ating Panginoon. Bubuksan ko ang lugar na ito habang tayo ay nananalangin. Pwede tayong lumapit, kapatid. Punuin natin ang altar, mapay ko sa ating Panginoon. Humingi tayo ng bagong kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon sa ating buhay. Pagsasangkap niya upang lalo tayong umalap, tumibay. Hallelujah. Praise God. Lumapit po tayo. Hallelujah. Praise God. Bago po tayo mag-altar po, lahat muna tayo, kapatid. Bago tayo umawit, lahat muna tayo mag-altar po. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Yes, oh God, hallelujah. Oh, Holy Spirit, God, hallelujah. Move in this place, oh Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, hallelujah. Puspusin mo, Diyos, ang iyong mga anak, Panginoon, oh God. Ang panibagong pagsasangkap mo, Panginoon, oh God. Ang pagpapala mo, Panginoon, oh God, hallelujah. Ang apoy, galing ng kalangitan. Lord God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Holy Spirit, God, I worship you. Praise you, Jesus.
Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Sa mga nasa online, miski nang ipag-pray, kaibigan, sabi mo yung ganitong panalangin, pagtanggap sa Panginoon. Panginoong Isus, maraming salamat. Ngayong katapatan, ngayong gabi, ako'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, upang sa muli mong pagbabalik, makasama kita sa iyo. Salamat sa katapatan mo, sa kaligtasan, aking tinanggap, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Panginoon, tulungan mo nasa online, idako mo siya, Panginoon, sa lugar na ito, upang paglingkuran ka niya, sa pangalan ni Jesus. Amen, hallelujah. Praise God, hallelujah. Lord God, puspusin mo ang kabataan ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. In the name of Jesus Christ, oh God, Holy Spirit, God. Holy Spirit, God, hallelujah. Oh God, hallelujah. We need you, Lord God, hallelujah. You are welcome in this place, oh God, hallelujah. Lord, hallelujah, God. Holy Spirit, God, hallelujah. Oh, hallelujah. Inaanyaya ka, mamanunugtog habang nananalangin ang bawat isa. Hallelujah, kayo tulungan ng ating Panginoon. Oh, riyalala baba mandere biyando robobos yalala baba yerebe sik yalala la 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 yerebe be 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 yara baba mando robobos sik yalala la baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, lakasan natin ang ating tinig sa pananalangin. Hallelujah. Oh, glorify thy name, O God. Hallelujah. Habang iniimig natin the goodness of God. Hallelujah, God. Hallelujah. Yerebe sikya rarara baba manderebe bebe. God, puspusin mo yung mga anak, Panginoon, O God. Hallelujah. Bagong lakas, Panginoon, O God. Hallelujah. Pagpapalakas mo sa iyong mga anak, Panginoon, O Diyos. Yes, O God. Hallelujah. Oh, glory, glorify thy name, O God. Yes, Jesus. Oh God, hallelujah. I love you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Yes, narito ang presensya ng Panginoon, kapatid. Asamin natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. For your mercy, for your mercy never fails. All my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up. Yes, God. Ikilakasan natin ang ating pagpupuri sa Panginoon. Kasabihin mo ngayong gabi, kapatid, lalo ang sumabuhan ng Diyos. Maraming gagawin ng Panginoon. Magpapadali. He can perform miracle wonders sa iyong buhay, sa iyong ministeryo. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Oh my Lord, you have been so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. I love your voice. Praise God. You will bring into the fire in the darkest night. Yes. Oh, hallelujah, hallelujah. God, higit na mag-inos
Sabihin mo ang sinasabi ng Panginoon. Pahayag mo ang sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. Speak to us, Lord God. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Speak to us. Pahayag mo ang sinasabi ng Diyos. Merong kinakausap dito, kapatid. Ipahayag mo ang sinasabi ng Diyos. Kamatapon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Every sick minsan pa, pagkain natin Panginoon. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Glory na Hallelujah, God. Hallelujah. Ayan, meron pong mga hindi pa napuspos ng banal na Espiritu, kapatid. Nais ko kayong anyayahan dito sa unahan, kapatid, para kayo ay makatanggap ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Meron po ba? Hindi pa kayo puspos? Hallelujah. Hallelujah. Okay, kung lahat na tayo ay puspos, kapatid, sino ang pinagpala ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Amen. Merong ibang kalakasan, kapatid, apoy sa puso natin, masigit pa ang ginawa ng Panginoon. Hallelujah. So, lagi nating exercise, kapatid, asapin. Desire, nais kong manalangin sa may mga karamdaman ngayong gabi. Kapatid, nais ko kayong ipag-pray. Lumapit lang kayo, huwag kayong mahiya. Kapatid, Diyos sa ating Panginoon. Ang Diyos ay nagpapagaling. He can perform miracles, kapatid, sa pagpapagaling sa mga karamdaman. Hallelujah. Hindi kayo, kapatid. Meron ba? Meron ba ba? Huwag kayong matakot, kapatid. May ubo, trangkaso, sipon, kung ano man. Karamdaman, kapatid. Kunin mo yung pagkakataon, kapatid, na pagaling ka ng ating Pilipinas. Ilapit lang po kayo dito. Hindi po kayo dito. Tulungan kayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Okay. Lahat na ba tayo nandito na? Kapatid, hindi na po ako, ano po ngayon, preaching ko dito, kapatid. Okay, so tulungan tayo ng Diyos. Tayo mananalangin, kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, sa ating Panginoon, nais ko kayong ipanalangin. Pagalingin kayo ng Diyos. Sa ating papagaling ng Panginoon, kailangan lang natin manampalataya sa Kanya. Noon lang natin. So, nais ko lang alis kayo. Mayroon po akong Bible study. Hindi pa ako pastor noon. Pero sabi ko ay magagalingin ka ng Panginoon. Doon sa Bible study namin, uupirahan siya ng Lunes, nakaschedule siya ng Monday, pinuntahan siya namin ng Sabado, hindi na siya natuloy na operahan kasi wala na yung paras na kanyang ugat sa puso niya. At hindi lang yung isa, 2 beses pa, isang babae at isang lalaki. Same na kalagayan, pero pinagaling ng Panginoon. Naniniwala kasi sa magaling ka ng Diyos. Famous. Church, doon natin ang ating kamay dito. Yes. Mga pastor natin, dahil tulungan tayo, magpatong tayo ng kamay sa kanila. Ano tayo tulungan ng Panginoon? Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon. I pray, O Lord God, that your supernatural, O God, healing, O Lord, healing power, O Lord God, igawad mo, Panginoon, sa aming kapatid na ito, Panginoon. Ano bang
sara sa kanyang puso. Alisin po ito, Panginoon, O God. Lord God, sa pangalan ni Jesus, O God. Heal this body, Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung merong pagbabago, pakicheck. Kung merong masakit dati, ngayong gabi ay parang nawala na. Meron po ba? May naramdaman kayo na ginawa ang Diyos sa inyong mga buhay? Si nanay, especially si nanay kasi hindi siya makaluhod. Pwede nyo po bang itry na isang beses kayo lumuhod kung mayroong pagbabago? Luhod ka kapatid. Yes. Okay, ayos na. So kapag mayroong ginawa ang Diyos, kapatid, mag-testimony lang po. Sa inyong mga churches. Palakpakan natin ating Panginoon. Babalik po sa ating pastor. Ang God bless po sa bawat isa. Amen. Salamat sa presensya po ninyo mga kapatid at sa mga taga-Imos. Bukas ng umaga at gabi ang ating pong missionary ay bisita po ninyo. Kaya ipanalangin natin na maging maganda ang patuloy na pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Kaya ito ay hindi lang ipinapanalangin, kundi ipinag-ayuno pa natin, no? Sa tulong ng ating Panginoon. Kaya ngayong sandali, mga kapatid, maging bahagi ng ating pong panalangin ang Taipei, Taiwan, no? Merong krisis doon sa kanila sa mga lalaki, no? Kailangan doon na mga kapatid sa mga bansa na napuntahan ko, nakita ko na ang Taiwan ay maluwang, no? At hindi katulad nung dati na kami pumunta roon, kung ikukumpara ngayon, so napakaluwang na. Kaya gano'n na lang ang pagkilos ng ating Panginoon. Dati kasi pag pumunta kami noon, mangangaral sa kalsada, sasabihan sa iyo, nasasabihan ka ng pulis na hinaan lang. Pero ngayon, malaya ka nang makapangaral, no? Kaya ipanalangin natin kung nararamdaman mo na meron kang puso sa pagmimisyon, ipanalangin mo, huwag kayong matakot, mga kapatid, huwag kayong matakot, no? Hindi naman ikaw ang tagapagligtas, ang Diyos ang magliligtas. At pag umalis ka sa comfort zone mo, makikita mo may panibagong pagkilos ang gagawin ang ating Panginoon, no? Kaya ang solusyon nito lahat ay discipleship, mga kapatid. So, yung luluubin ng Panginoon, sabi ko nga, kausapin ako ng ating headship na mag-pioneer, praise God. At nakahanda na rin naman yung aking pong bunsong anak, no? Nakahanda na. Kasi yun naman ang panalangin ko na magpastor siya. At kung hindi man siya yung mag-pioneer, susuporta kami. Kaya wala ko ibang pangarap sa aking pamilya kundi sila ay gamitin ng ating Panginoon, no? Kaya hinahamon ko ang bawat isa, mga magulang, yung inyong anak, i-challenge ninyo, no? Amunin ninyo, may mga potential, malaki ang magagawa sa kaharian ng ating Panginoon. At maging tayo, no? Nakaranas na ng pagkilos ng Diyos, hindi pa tapos ang Diyos dyan. Tumugon lang sa tawag ng ating Panginoon. Kaya ito yung maganda pag meron tayo mga missionary bago pumunta ng conference ay dumadaan muna rito. Kaya preparation ito para sa ating pong konferensya. Hallelujah. Kaya mga taga Las Piñas, ang index sa heat ngayon ay nasa 46. Kaya pala sobrang init. So maging maaga lang. Ewan ko, ba't sobrang init dito? Kung ikukumpara mga kapatid sa Pasay, 41, dito 46. No? Kaya maging maaga lang at napakahalaga na kailangan natin. So matulog ng umaga mamaya, bukas may gawain tayo, amen? Sa mga taga Las Piñas, no? Hallelujah. Kaya yun yung aking panalangin. So tayo po'y tumayong lahat.
magsasara tayo sa panalangin. Lord, maraming salamat sa iyong ginawa at sa gagawin pa sa aming buhay. Alam namin na magpapatuloy ito, Panginoon, hanggang sa susunod na mga araw. Ang mga salitang aming narinig, ang presensya po, Panginoon, na bahagi sa amin, Panginoon, ito'y mananatili. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat isa, ganun din sa aming mga kapatiran, nanonood through online. Lord, kung paano mo kami iniingatan at pinagpapala dito, ganun din ang kanilang maranasan, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Reynaldo Reboledo, ng kanyang pamilya. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo rin siya. Ganun din, Panginoon, ang kanyang church na pansamantalang iniwan. Pagpalain mo, Panginoon. Ganun din ang katiwalang pansamantalang inilagay mo sa lugar na yon. Patuloy mo silang gamitin, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at sa aming pansamantalang paghihiwalay, ingatan mo kami makarating sa aming tahanan, taglay ang biyaya na nagbubuhat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Pagpalain natin ang ating tagapagsalita, kamayan po natin. Hallelujah. At mag-ingat lang sa pagbaba dahil mataas po yung ating hagdan. God bless you.